3 to 4 years ang lumipas, bigla na lang daw may nagpadala ng summon at may hearing na raw po sila ngayong May 2026. Galing daw po ito sa home credit. Pwede ba yun? Okay, kung ilang taon na lumipas, pwede at biglaan ka na lang ipapadalahan ng summon na may hearing daw kayo sa small claims. Okay? Pero bago natin simulan, ay maglalambing po muna ako na paki-follow po at paki-subscribe po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share at para updated po kayo sa mga mga videos sa mga usapang online lending apps. Pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga OLA. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ibinibigay sa inyo ng mga abusive at fair debt collection practices na ginagawa ng mga OLA. Okay? And hindi po ako abogado, ako po simpleng mamamayan. Kagaya ninyo na nagre-report lang din po ng mga abusive fair debt collection practices na ginagawa nila at hindi rin po ako nangungonsinte na huwag magbayad ng utak. Okay? Guys, po natin ng mga kadyani. Ito kasi yung tanong galing sa isang Facebook group. Pwede po bang magtanong home credit sa Guanzon after how many years? 3 to 4 years po ata. Bigla na lang po nagpadala ng summon at hearing daw po ngayong May 2026. Okay? Di naman po ako pinatawag sa barangay. Basta na lang pinadala sa bahay ang summon at may hearing daw po. Ano po pwede gawin? Salamat po. Pero ayon sa kanya, na nag-comment din siya sa comment section, meron daw siya kasing balanse na 6,600. Tapos may interest daw na nakalagay, naging 24K na raw yung yung interest, ang laki ha. Kung may balanse siyang 6,600, tumubo siguro yon ng ilang taon, ng 4 years. Pero sige. Sagutin natin, no? Kung sakaling mangyari sa inyo mga ganito, no? Home credit daw sa Guanzon. Yung Guanzon kasi is, alam ko, dati akong kumukuha dyan, is mobile, tsaka mga gadgets, ang mga initinda nila. Kaya accredited din po yan at isa siyang merchant ng home credit na pwede kang mag-installment. Pwede mo gamitin sa home credit kung ikaw ay walang pang-cash na pambili ng mga appliances, gadgets at cellphones. Okay? Ba't ba appliances? Ako na appliances. No, pwede yon. Pero nagtaka lang ako, no? 3 to 4 years daw bago nagpadala. Ang tanong ko sa kanya rito, kung kasi baka hindi mag-repress conversation. Kasi, kung meron ka talagang balance na 6,600 at talagang meron kang summon, para sa akin, kung meron talagang summon na pinadala sa'yo, check mo yung yung municipal court o yung metropolitan trial court kung talagang meron kang hearing. Punta ka ron, yun ang masasabi ko kasi mapapayo ko. Kung ganyan nangyari sa inyo, puntahan niyo yun, i-verify ninyo kung totoo o hindi, kasi maraming gumagawa ng ganyan. Ay nagpapadala ng meron daw summon sa kanila dahil sa utang. Then, medyo, medyo na-curious ako kasi kung talagang may utang naman siya doon, okay, dapat pinapadalhan siya ng demand letter. Dapat pinupuntahan siya in the past 4 years. Diba? Dapat kahit mga isa o dalawa o 3 beses ka makatanggap ng demand letter na hindi mo pinapansin, hindi mo ini-entertain kung mayroong bumisita sa yung agent, collector agent na sasabihin na may utang po kayo, may balanse po kayo, lumalaki po ang interest, baka gusto niyo na humabayaran para kahit paano magigyan namin kayo ng ibang payment options, gano'n. Kasi yung mga demand letter, kailangan po yan para ipasa yung dokumento doon sa small claims, no? Kasi yun po yung katibayan na sila po ay naniningil yung mga lending company. Ngayon, may sinabi pa siya na hindi naman daw dumaan sa barangay o hindi siya pinatawag sa barangay. Tandaan niyo, hindi na kayo papatawag sa barangay. Paulit-ulit tayo sa ganyan. Hindi ho dadaan sa barangay ang pag lending company. Malinaw na po na malinaw na dokumento na po kapag sila po may demand letter at pinapatunayan nilang sila ay naniningil gamit ang mga pagtawag, yung mga calls, text, emails, as long as na-provide po nila yung mga ebidensyang yan, hindi na kailangan dumaan na barangay kasi korporasyon po yan Tapos, kung hindi pa ho ninyo kabarangay yan, syempre, alam nyo nang hindi nyo kabarangay, i-entertain nyo ng mga ng mga lupon. Tandaan nyo, ulit-ulit lang yan, talagang hindi kayo papatawag. Kung kapitbahay mo lang, na inutangan mo yan, pwede kayo patawag sa barangay. Linawin ko, hindi na kayo kailangan dumaan sa barangay dyan. And then,
medyo, anuhin ko lang, no, may mga naririnig ako dati, na yung mga ganyan, ilang taon na lumipas, dabang nababalitaan ako na yung mga agent na natanggal sa trabaho o yung mga nagre-resign o yung something, may mga ganyang issues ako nabalitaan na yung agent naniningil, pero hindi na siya empleyado nung home credit o nung anumang lending company. Siguro, ang system yan, mga agent na nakakuha ng mga info. Maaring ganon o maaring may kabulastugan yung mga yan. May narinig ako pero hindi pa naman siya talaga as in legit na ano. Isolated case yung mga narinig ko ganon in the past few years. Ito may nag-comment nga, sabi nga niya, malamang yung mga empleyado na yan yung umalis dyan sa kanila, magpupunta, ibabayad mo yung ma'am sa akin, last payment ko, hindi daw sa kanila pumasok pero may receipt ako after 2 years. Oh. Sabihin, yung mga yan, nagbumodus yung mga umalis o mga tinanggal dyan sa mga lending companies na yan. Maniwala kasi hindi, syempre may kakayahan yan na makakuha ng mga informasyon sa inyo bago umalis yung mga yan. Baka na-forward na nila sa sarili nilang mga email yung mga info ninyo. Kaya minsan, nakakatakot din sa ganyan. Parang akin, no, in my experience sa iyon, sabi, tatanggalin daw yung record ko, yun sa database nila. Pero nagulat ako, lumipas ilang taon, may message sa akin sa email na nag-leak daw yung mga data ng mga nakautang dito kay Iyon. No? Pero wala si Iyon, wala na, sarado na eh. Sa pagkakaalam ko, parang nag-closure na sila, kaya wala na sila sa list na recorded on lending platform. Pero hindi ko alam kung yung kanilang mismong database yung sa ibang bansa, baka gumagana. Pero sa alam ko sa ibang bansa yan. Pero ulitin ko, no, may pagkaganyan makaka-receive kayo ng mga summons, may dumating sa bahay ninyo, puntahan nyo yung municipal trial court o yung metropolitan trial court. Verify nyo dyan. Then, experience din ako, kausap ko doon sa PAOK, no? 2 senior sila, na pinadalhan din daw, may sulat din daw. Isa pa yon. Yung sulat doon sila tanggap, galing sa napunta sa bahay nila. Pero pagpunta doon sa Metropolitan Trial Court, wala raw ganon. Every mo yung senior, yung 2 senior na kausap ko, tiga Laguna pa yun. Tapos ang galing yung summon, sabi nila, sa Makati. O, diba? Pero wala nakalagay kung anong online lending app o kung anong lending company. Siyempre, yung 2 senior na curious, gusto mapatunayan ko talaga meron silang hearing, pinuntahan nila. Pagdating nga ron, binirify, wala naman daw pala silang kasong pagbidinggin about the small claims, no? Yun ang mga minsan, mga modus nila eh. Yung mga yan, lalo na yung mga loko-loko, yung mga OLA dyan na kahit SEC register, ginagawa po yan. Kaya medsan mag-ingat-ingat po kayo na kung may mga natatanggap kayo kung ano-ano, even lalo-lalo sa mga email, makalukuhan yung mga yan. Pagkasamon, verify nyo, puntahan nyo, hanggat kung kaya nyo puntahan para mapatunayan kung talaga meron kayong kaso small claims. Kasi, mas mabuting harapin, wag kayo matakot sa small claims kasi magiging daan lang po yan para mas ma-settle ng maayos yung usapin tungkol sa inyong utang na hindi pa nabayaran. Okay? Sana nakatulong muli. Maglambing ako na pakisubscribe po yung aking mga social media account. Maraming po salamat sa ulitin.